kahit gaano pa kasipag ang mga magsasaka, nahaharap sila sa matinding hamon. Tumataas ang gastusin tulad ng pataba at binhi. Pero ang kita mula sa ani ay sobrang baba. Maraming anak ng magsasaka ang hindi na gustong sundan ang yapak ng kanilang mga magulang. Pinipiling magtrabaho sa call center o mag-abroad. Ang hirap sa pagsasaka at hindi sapat na kita ang nagtutulak sa kanilang maghanap ng ibang oportunidad na nagdudulot ng pagkonti ng gustong magsaka. Ako nga pala si Rodrigo Montemayor. So, 50 years old. So, 50 na. Tagal-tagal na rin yung pagsasaka natin. Almost magmula nung pagkabata natin. Ako Edgardo M. Menes. 62 years old na. Pedrito De Lasso, 68 years old. Maybe sa mga lagay na natin mga 20 years sa pagsasaka. Yung mo yung bili, biyahe ng mga ako. Maluro na ako mag 25 years, ay 55 years na ako mag-vlog. Pangalan, Crisanto Carlos Cortez. Kung ilang years from the start, ginata pa ako, na, sa magsasaka. Yung kuko, patay na. Yung isa ko yan, apas na din minimpale. Hindi na nabagyo ngayon, o yung marunong palutan minam. O yung mamayat. Ngayon, may utang keke. Naanong mamayat di kanike. Palutang na kaya na. Sa bahagi ng pagsaka, sabi nga natin, ng magsasaka, parang sugal. Minsan panalo, minsan talo. Minsan okay lang, tabla lang. Kaya nagpapatuloy kami, siyempre, para sa araw-araw ng pagkain, may mapapakain sa pamilya. Wala na po tayong kakainin kung wala na pong magsasaka. Alam namin na napag-iwanan na tayo ng mga katabi nating bansa sa agrikultura. Napaka-advance na nila at tayo siguro kasama pa rin tayo doon sa third world na hindi umaangat ang agrikultura natin dahil wala po talagang mga kabataan ngayon na nakikita na ang agrikultura ay siyang makakatulong sa kanilang pamumuhay. Ayon sa Senate Press Release March 25, 2019, patuloy na bumababa ang bilang ng mga kabataang gustong magsaka at mag-enroll sa kursong agrikultura. Mas pinipili nila ang mga industriya tulad ng BPO o Business Process Outsourcing, construction, manufacturing, retail, electronics, at transport and logistics na nagbibigay ng mas pataas na sahod at benepisyo. Mula 2016 hanggang 2021, bumaba ng 34.6% ang bilang ng mga nag-enroll sa mga kursong agrikultura na nagdudulot ng pangamba sa hinaharap ng seguridad sa pagkain at kakulangan ng mga profesional sa agrikultura. Ang sektor ng agrikultura ay nakakaranas ng pagbaba ng produksyon dahil walang bagong henerasyon ng magsasaka. Kung walang magsasaka, wala ng mga tanim at wala ng pagkain sa hapagkainan. Ayon sa isang ulat mula sa Food and Agriculture Organization o FAO, halos 19.9% ng mga Pilipino ay nakakaranas ng gutom dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain na pinalalala pa ng pagbaba ng produksyon mula sa sektor ng agrikultura. Wala ng tao para magtanim. Ano ang mangyayari sa bansa natin? Wala na tayong makakain tapos gutom ang sasapitin natin lahat. Kilala bilang isa sa mga bumabangon mula sa hamon, ang Rise Up Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative.
Isang kooperatiba na dumaan sa matinding suliranin tulad ng pandemya at piniling bumangon muli. Maraming kasapi noon ang nawala ng kita at nag-isip ng isuko ang kanilang mga lupa. Ngunit sa advokasya ng BB88 Advertising and Digital Solutions Incorporated at ng mga tulong ng iba't ibang organisasyon, ipinakilala ang CCNPH Ecosystem na nagsusumikap upang tulungan ang miyembro ng mga kooperatiba na magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Pwedeng suportahan yan ang mga magsasaka sa kanilang mga pangangailangan. Makinarya man yan, magpatanim, maglangkret, anumang larangan para sa makatanim hanggang sa ipakaan. Na kung natandaman o tumandaman ako na hindi ko na kayaning mag-bukid, at least may mga ibang taong kagaya ng mga miyembro, mga opisyal na kagaya ko ng kooperatiba na po pwedeng umalalay para magpatuloy sa aming pagsasaka na hindi na nakagawang Kasama sa kwento ng kooperatiba ay ang pagsisimula ng isang paaralan para sa mga kabataan at kapwa magsasaka. Ang utak kasi ng Pinoy ganito eh. Kunyari, meron siyang business. Ang iniisip niya lagi, okay lang, kumita ako para merong malibre yung pagkain namin mag-anak. Ganun eh, wala eh. Kaya hindi sila makapanik dahil yung iniisip nila, malibre lang. Hindi yung dumami yung dumami yung pera nila. So, sabi ko, yung farm nyo, business na, gawin natin business. So, nagturo ngayon ako ng business school, ginawa. Dati farm business school ang tawag ko. Tapos, meron ako naging benefactor, sabi niya, gawin mong upward-bound business school. O sige, sabi ko. Nagsimula kami noon. Tinuruan ko yung mga farmer. Tapos, kumita sila ng pera galing sa bukid nila. Ang bagong henerasyon ng mga magsasaka ay kailangang magkaroon ng tamang edukasyon at kagamitan upang maging matagumpay. Sa tulong ng teknolohiya at pagsasanay mula sa CDA, natutulungan ang mga magsasaka na maging handa sa mga bagong hamon ng agrikultura. Mag-umpisa po kami dito sa advokasyang ito kahit na 10 taon na ngayon. Hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng solusyon. At kung sasabihin po ang mga hamon, marami na po kaming pinagdaanan na hamon. At kaya nga po kami nandito ngayon sa dami-dami ng mga hamon na dumaan sa aming. Marami na po kami pwedeng i-share ng mga solusyon sa inyo. At inuumpisahan po namin ngayon. Unang-una, alam na po namin kung paano matutulungan yung mga farmer. Alam na rin po namin kung paano matutulungan yung problema natin sa managing. Mag-develop po kami ng mga sistema na alam namin na makakatulong hindi lamang sa mga nangangalakal, kasama na din po yung mga magsasaka na dapat nating pagtuunan ng pansin. Nagamitin po natin itong modernong pamamaraan. Katunayan po ay nag-develop kami ng BC Agri-System. Isa po ito sa mga sistemang dinevelop namin mahigit na po 5 taon hanggang ngayon. Nandito na po siya at isa po itong programang inaalay namin sa kooperatiba. Kasama rin dito sa pahikayat natin sa mga kabataan, meron na po kami mga programang sa kabataan tulad lang po nung LEAP program. Yung LEAP program po is yung Learn, Earn, Approach program na inumpisa ng aming grupo na hindi na po kailangan ng bata na mag-aral pa ng mahabang kurso. Ang kailangan niya lang po is dahil po sa mga kabataan ngayon nahihilig po sila sa makabagong teknolohiya, katulad lang po ng cellphone. Wala na pong pinipiling
edad. Kahit po yung mga 10 taon, 15 years old, pag binigyan nyo po ng mga gadget yan, madali po nila itong matutunan. Kaya po, ang ginagawa po namin, yung programang ginawa namin is pinasok po namin yan doon sa sistema na madali po silang kumita at madali po natin silang mahikayat. Hindi po kamukha nung dati na ang pagsasaka is napakahirap. Ngayon po, through the use of the technology, BC Agri-System, matutulungan po natin sila o mahihikayat po natin ang mga kabataan para bumalik po sa pagsasaka. Ang Rise Up Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative ay nagpapakita ng bagong pag-asa para sa mga magsasaka sa tulong ng makabagong teknolohiya. Sa ilalim ng CCNPH ecosystem, itinayo ang BC Agri-System dahil dito tinuturuan silang mas epesyente ang pagtatanim at pamamahala ng kanilang sakahan. Kasama rin sa sistema ang Bagsakan PH, kung saan ang mga ani ay naibebenta sa tamang presyo at may mga serbisyong tulad ng Bagsakan Delivery at Bagsakan Transfer para sa mabilisang hatid ng produkto. At ang Pabili Online Store ay tumutulong din sa pagpapalawak ng merkado ng mga produkto sa mas maraming mamimili. Sa tulong ng mga komunidad ng kooperatiba at sa pagtataguyod ng CDA, muling babangon ang kooperatiba na nag-aalok ng mas mahusay na paraan ng pagsasaka sa mga kasapi nito. Tayo na at suportahan ang CCNPH ecosystem. BC Agri-System, ang BBET Advertising and Digital Solutions Incorporation at ang mga niya na tumutulong upang may sakutumparan at mga pribadong sektor at mga NGO na tumutulong sa amin upang makasatumparan o mapulpil itong proyekto na pinamagatang Cooperation Network of the Philippines, na nangangarap po kami na gamitin ito ng kooperatiba para maisulong ang progresibong palatuntunan para ang kooperatiba ay umangat. Marami po kami programang inaalay po sa CDA at kasama po ang RIPAC, ang Rise Up Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative. Ito po yung mother cooperative namin na alam namin sa tulong po ng CDA, lahat po ng pangarap ng aming kooperatiba mangyayari po. Isa po kami sa mga nangangarap na mabago ang agrikultura. Maraming salamat po. Kailangan ng Pilipinas ang mga magsasaka, hindi lamang bilang tagapagbigay ng pagkain, kundi bilang tagapagdala ng pag-asa para sa mas masaganang kinabukasan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagyakap ng makabagong teknolohiya, mas nagiging produktibo at mas epesyente ang mga proseso sa pagsasaka. Sa modernisasyon, may bagong pag-asa.